Kinasuhan niya na po lahat. Non-bailable po yung mga kaso. Nag-iimbento sila ng witness, nag-iimbento ng ebidensya. Nagawa na po nila lahat except may patayin lang sila. Pero hintayin pa ba natin na may patayin sila? Po ay nag-aalanlangan hanggang ngayon. Ang dami pong fake news na lumalabas. Ang daming opinion na lumalabas. Hawak po nila ang mainstream media. Hawak nila ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Lahat ay nagsisinungaling. Pero kung hindi po kayo sigurado kung alin side ang tama, ito po ang napakadali na testing. Kung sino yung pinipigilan nilang magsalita, siya ang tama. Dahil kung lahat ng tao, lahat ng participants, lahat ng panig ay nagsisinungaling na, hindi mo maiiwasan na lalabas ang katotohanan dyan. Because the only way to test the truth is pakinggan mo lahat ng information and make a determination on your own. Judge for yourself. Pero the moment na pinigilan ang isang side na magsalita, alam mo, mali na yung pumipigil dahil takot siya sa katotohanan na lumabas. So, sino po ang pinipigilan? Tayo ang pinipigilan. Sinasampahan tayo ng kaso ni Matibag. Lahat ng kumokontra sa Senate, lahat ng mga vlogger na nagsasalita, lahat ng nagkikriticize sa gobyerno, may kaso na at pinapatahimik at tinatakot. Maaring makulong. Maaring mamatay. Huwag po nating bibitawan ang ating kalayaan. Mabilis na po itong mag-descend. It's a slippery slope towards tyranny, repression. Yan po. Darating na, sa totoo lang po, hindi na, ang next lang naman na nito ay may patayin sila eh. Kinasuhan na po lahat. Non-bailable po yung mga kaso. Nag-iimbento sila ng witness, nag-iimbento ng ebidensya, kaso-kaso, kabila-kabila. Hindi naman meritorious yung case, wala namang valid na basis, para lamang makulong at non-bailable, para mahabang makulong in the meantime, nag-iimbento ng kaso,